Kamusta mga kadani? Sa video na ito ating pag-uusapan ng part 2 ng mga bus ng Hernandez Group of Bus Company. Nung una ay gumawa na ako ng part 1, kaya panoorin nyo muna mga kadani yung part 1. Bago tayo magsimula mga kadani ay pwedeng pakipindot naman yung subscribe button para updated ka kapag nag-upload ako ng bago kong video. Maraming salamat mga kadani! Una mga kadani ay ang German Espiritu Liner Incorporated na mas kilala ng mga pasahero bilang German Espiritu Liner o GEL ay isang provincial bus company sa Pilipinas na pangunahing nagseserbisyo sa Bulacan at Metro Manila. Isa ang German Espiritu Liner mga kadani sa mga lokal at regional na bus operators na matagal ng bahagi ng pang-araw-araw na transportasyon ng mga manggagawa, estudyante, at ordinaryong mamamayan na regular na bumibiyahe sa pagitan ng Bulacan at Kalakhang, Maynila. Ang pangunahing operasyon ng German Espiritu Liner mga kadani ay nakatuon sa maiikling provincial roads, partikular sa mga rutang nag-uugnay sa Metro Manila at Bulacan. Kabilang sa mga karaniwang rutang siniserbisyohan nito ang mga biyahe na dumadaan sa mga lugar gaya ng Cubao sa Quezon City at Divisoria sa Maynila na may mga destinasyon patungo sa Balagtas at iba pang karatig bayan sa Bulacan. Dahil sa lapit ng Bulacan sa Metro Manila, ang mga rutang ito ay kabilang sa mga pinakamaikling provincial bus route sa Luzon. Gayunpaman, nananatiling mataas ang demand sa mga biyaheng ito dahil sa dami ng araw-araw na commuters na umaasa sa pampublikong transportasyon. May mga terminal at sakayan ng German Espiritu Liner mga kadani sa mga pangunahing lokasyon gaya ng Cubao, Divisoria, at sa iba't ibang bahagi ng Bulacan. Ang operasyon ng kanilang mga bus ay karaniwang mula madaling araw hanggang gabi upang masakop ang oras ng pasok at uwian ng mga pasahero. Ang eksaktong schedule ng biyahe ay maaaring magbago depende sa ruta at kondisyon ng trapiko. Batay sa mga nakikitang unit sa aktwal na operasyon mga kadani, karaniwang gumagamit ang German Espiritu Liner ng mga provincial type buses kung saan madalas makita ang mga Hino chassis na may lokal na body configuration. Mayroon ding mga ilang unit mula sa ibang manufacturer na nagsisilbing pandagdag sa pang-araw-araw na operasyon, depende sa pangangailangan ng ruta. Bagamat hindi kasing laki ng mga national bus companies, mahalaga ang papel ng German Espiritu Liner sa local public transportation system. Nagsisilbi ito bilang alternatibo sa jeepney at UB Express, lalo na para sa mga pasaherong naghahanap ng mas maayos at mas komportableng biyahe sa gitna ng araw-araw na trapiko. Para sa maraming residente ng Bulacan, ang German Espiritu Liner ay naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na rutina mula sa pagpasok sa trabaho at eskwela hanggang sa personal na mga lakad sa Maynila. Sa kabila ng tahimik na presensya nito sa industriya mga kadani, ang German Espiritu Liner Incorporated ay patunay na hindi kailangang maging pinakamalaki upang maging mahalaga. Sa loob ng maraming taon, patuloy nitong ginagampanan ang papel nito bilang tagapag-ugnay ng Bulacan at Metro Manila. Pangalawa mga kadani ay ang Santa Lucia Express Bus Company Incorporated, isang provincial bus operator sa Pilipinas na kilala sa pagbibigay ng long-distance bus services mula Metro Manila patungong hilagang bahagi ng Luzon, partikular sa Ilocos Region at mga karatig na lalawigan. Isa ang Santa Lucia Express mga kadani sa mga kumpanyang matagal nang nagseserbisyo ng province-to-province routes na karaniwang nagmumula sa Avenida, isang tradisyonal na sentro ng mga biyaheng panlalawigan patungong Hilaga. Kabilang sa mga rutang karaniwang iniuugnay sa kanilang operasyon ng mga biyahe patungo sa mga lungsod at bayan sa Ilocos Sur at La Union, gaya ng Tandon City at San Fernando, depende sa schedule at pangangailangan ng mga pasahero. Ang mga biyaheng ito ay dumaraan sa mga pangunahing expressway tulad ng NLEX, SCTEX, at TPLEX na nag-uugnay sa Metro Manila at Hilagang Luzon. Sa aspeto ng fleet, ang Santa Lucia Express ay gumagamit ng air-conditioned provincial buses mula sa iba't ibang brand. Kabilang sa mga karaniwang nakikitang fleet brands sa kanilang operasyon ng Yutong, Hyundai, at Kia na pawang ginagamit para sa mahahabang biyahe at dinisenyo upang magbigay ng mas komportableng karanasan sa mga pasahero. Bagamat hindi ito isang Metro Manila commuter bus service, ang Santa Lucia Express ay mahalagang bahagi ng long-distance provincial transport, nagsisilbing tulay sa pagitan ng Maynila at Hilagang Luzon para sa libu-libong pasaherong araw-araw na bumibiyahe. Pangatlo mga kadani ay ang Peñafrancia Tours and Travel Transport Incorporated, isang kilalang provincial bus company na nagseserbisyo ng long-distance routes mula Metro Manila patungong Bicol Region. Para sa maraming Bicolano, ito ay isa sa mga regular na sinasakyang bus para sa ugnayan ng pamilya, trabaho, at personal na lakad. Hango ang pangalan ng kumpanya sa Our Lady of Peñafrancia, ang patron ng Bicolandia, na sumasalamin sa malalim na ugnayan ng serbisyo nito sa kultura at identidad ng rehiyon. Ang Peñafrancia Tours ay kilala sa mga rutang nagmumula
nagmumula sa Metro Manila, partikular sa Cubao at iba pang terminal, patungo sa mga pangunahing lungsod at bayan sa Camarines Sur, Albay, Sorsogon, at Catanduanes, kabilang ang Naga City, Legazpi City, at Sorsogon City, depende sa ruta at schedule. Ang kanilang mga biyahe ay karaniwang dumaraan sa South Luzon Expressway o SLEX at sa Maharlika Highway, ang pangunahing daanang nag-uugnay sa Metro Manila at Bicol Region. Sa usapin ng fleet mga kadani, ang Peña Francia Tours ay gumagamit ng air-conditioned provincial coaches mula sa iba't ibang bus brands kabilang sa mga karaniwang iniuugnay na fleet brand sa kanilang operasyon ang Higer, Mercedes-Benz, at Jack na ginagamit sa mga rutang pang long distance at dinisenyo para sa mas mahabang oras ng biyahe. Para sa maraming pasahero, ang Peña Francia Tours mga kadani ay higit pa sa simpleng transportasyon. Isa itong lifeline na nag-uugnay sa Metro Manila at Bicol sa bawat biyahe at bawat pasaherong sakay. Pang-apat mga kadani ay ang RJ Express, isang provincial bus operator sa Pilipinas na kilala sa mga rutang nag-uugnay sa Metro Manila at mga piling bayan sa Central Luzon, partikular sa lalawigan ng Nueva Ecija. Hindi tulad ng malalaking bus conglomerate sa bansa, ang RJ Express ay nananatiling low profile at mas nakatuon sa regular commuter type provincial service kaysa sa long haul o premium travel. Layunin ng operasyon nito ang magbigay ng praktikal, diretso, at abot kayang transportasyon para sa mga pasaherong araw-araw ang biyahe sa pagitan ng lungsod at probinsya. Limitado ang publicly available corporate information tungkol sa eksaktong taon ng pagkakatatag at ownership structure ng RJ Express. Gayunpaman mga kadani, ang patuloy at consistent nitong operasyon sa mga rutang saklaw ng Central Luzon ay nagpapakita na ito ay isang legit at aktibong provincial bus operator na may umiiral na prangkisa. Batay sa aktwal na obserbasyon sa kalsada, terminals, at public transport operations mga kadani, ang RJ Express ay karaniwang bumibiyahe sa northbound corridor mula Metro Manila, partikular sa Caloocan at Monumento area, patungo bayan sa Bulacan, Pampanga, at hanggang sa San Isidro Nueva Ecija, na itinuturing na isa sa mga kilalang endpoint ng kanilang provincial operations. Dumaraan ang mga biyaheng ito sa mga pangunahing national highways at arterial roads na karaniwan ding ginagamit ng iba pang provincial bus operator sa rehiyon. Sa aspeto ng fleet, ang RJ Express ay gumagamit ng provincial commuter buses mula sa iba't ibang bus brands na karaniwang nakikita sa kanilang operasyon. Kabilang sa mga fleet brands na iniuugnay sa RJ Express batay sa aktwal na obserbasyon ang Higer, Volvo, Hino at Hyundai. Ang mga bus na ito ay ginagamit sa commuter-oriented provincial routes na inuuna ang functionality, tibay, at kapasidad upang matugunan ang pangangailangan ng mga regular na pasahero. Panglima mga kadani ay ang City Bus Incorporated, isang Metro Manila commuter bus operator na kilala sa pagbibigay ng daily transport service mula north hanggang south Metro Manila, partikular sa rutang Novaliches hanggang Alabang. Hindi ito provincial o long-haul operator at nakatuon sa practical at abot-kayang commuter service para sa mga pasaherong regular ang biyahe papasok at palabas ng Metro Manila. Batay sa aktwal na obserbasyon sa kalsada at terminals, ang City Bus Incorporated ay bumibiyahe mula sa Novaliches sa Quezon City, dumaraan sa EDSA, Ortigas, at Alabang South Station na nag-uugnay sa mga pasaherong North at South Metro Manila. Ang kanilang mga bus ay ginagamit sa short to medium distance routes na inuuna ang praktikalidad, abot kaya, at efficiency para sa araw-araw na commuter traffic. Sa aspeto ng fleet, ang City Bus Incorporated mga kadani ay gumagamit ng air-conditioned commuter buses. Batay sa karaniwang nakikitang unit sa kalsada at terminal, kabilang sa mga fleet brands na ginagamit ng City Bus Incorporated ay ang Golden Dragon at Hyundai. Ang mga fleet na ito ay commuter-friendly, design para sa short to medium distance travel sa Metro Manila traffic na may focus sa capacity, reliability, at passenger comfort. Ang City Bus Incorporated ay gumagamit ng dedicated terminals at designated boarding points, partikular sa Novaliches, Quezon City North, Ortigas, Pasig, Mandaluyong, Alabang, Muntinlupa. Ang eksaktong stops ay maaaring magbago depende sa operational needs at traffic conditions. Pang-anim mga kadani ay ang Legazpi St. Jude Transport Lines Incorporated o madalas tinatawag na St. Jude Bus. Isang pampasaherong bus operator sa Pilipinas na nagbibigay serbisyo mula Metro Manila papunta sa Bicol Region at iba pang bahagi ng Timog Luzon at Karatig Lalawigan. Ito ay bahagi rin ng mas malaking grupo ng mga kumpanya sa ilalim ng Bicol Isarog Transport System Incorporated, isang malaking bus operator na may mga ruta sa Bicol at Visayas. Ang mga aktibong terminal ng Legazpi St. Jude ay kinabibilangan ng EDSA Cubao Terminal, pangunahing departure point para sa mga biyaheng papuntang Bicol at Visayas. Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, isa pang departure terminal para sa mga long-haul trips. Tabaco City Central Terminal, pangunahing destination terminal sa Bicol.
Virac Catanduanes isa sa mga confirmed stop sa ruta mula Metro Manila. Naga Camarines Sur bahagi rin ng mga regular na ruta na may scheduled departures at returns. Ang mga terminal at destinations na ito ay base sa opisyal na booking platforms tulad ng booktickets.ph at 12go.asia. Ang mga fleet brand na ginagamit ng Legazpi St. Jude Transport Lines ay Scania at Higer. Pang-pitong mga kadani ay ang Pintados Bus Lines Incorporated, isang provincial bus operator sa Pilipinas na pangunahing nagseserbisyo sa Eastern Visayas, partikular sa mga rutang nag-uugnay sa Leyte at Samar. Kilala ito bilang isa sa mga regional bus companies na mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na transportasyon ng mga residente sa rehiyon. Ang Pintados Bus Lines ay matagal nang nakatuon sa commuter-oriented provincial service na nagsisilbi sa mga manggagawa, estudyante, at pamilyang regular na bumibiyahe sa loob ng Eastern Visayas. Ang operasyon ng Pintados Bus Lines ay nakasentro sa short to medium distance provincial routes. Ang mga biyahe nito ay karaniwang dumaraan sa mga national highways at pangunahing kalsada ng Leyte at Samar na nag-uugnay sa mga lungsod at bayan sa rehiyon. Batay sa aktwal na obserbasyon sa kalsada at terminals, ang mga rutang ito ay dinisenyo para sa regular commuter traffic sa halip na long haul o premium travel. Ang Pintados Bus Lines mga kadani ay kilalang gumagamit ng local terminals at designated roadside boarding points sa iba't ibang bahagi ng Leyte at Samar. Ang eksaktong lokasyon ng mga sakayan at hintuan ay maaaring magbago depende sa ruta, oras ng biyahe, at operational requirements. Sa Metro Manila mga kadani may tatlong pangunahing terminal ang Pintados. Cubao Quezon City isa sa mga pangunahing departure terminal, dito nagsisimula ang karamihan ng long-haul trips papuntang Bicol at Eastern Visayas. Alabang Muntinlupa isa pang departure terminal sa South Metro Manila, karaniwang ginagamit sa ruta na dumadaan sa Southern Luzon bago pumasok sa Bicol. Pasay 5-star area karagdagang departure point sa ilang biyahe. Ang fleet ng Pintados Bus Lines ay binubuo ng provincial buses na angkop para sa regional operations. Batay sa karaniwang nakikitang unit sa aktwal na operasyon, kabilang sa mga fleet brands ang Daewoo at Higer. Sa loob ng maraming taon ng operasyon ng Pintados Bus Lines Incorporated ay patuloy na nagsisilbing mahalagang bahagi ng regional public transportation system sa Eastern Visayas. Sa bawat biyahe, ikinokonekta nito ang mga komunidad ng Leyte at Samar, nagdadala ng mga pasahero sa trabaho, eskwela, pamilya, at pang-araw-araw na buhay. At yan mga kadani ang part 2 ng Hernandez Group of Bus Company. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang dulo ng ating video. Kayo mga kadani, anong bus na ng Hernandez Group ang nasa kinyo? Pwedeng paki-comment naman at aking babasahin. At dito ko muna tatapusin ang ating video mga kadani. Merry Christmas at Happy New Year. Mag-iingat kayo palagi.